Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 30 April 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Isaiah chapter 16. Basa. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareho tayo dito matuto. Isaiah chapter 16 verse 1. Mula sa lungsod ng Sela sa Desierto, nagpadala ang mga taga-Moab na mga batang tupa bilang regalo sa namamahala sa Jerusalem. Verse 2, naghihintay sila sa baybayin ng batis ng Arnon, pabalik-balik sa paglalakad na parang mga ibong na bulabog sa kanilang pugad. Verse 3, sasabihin nila sa mga taga-Juda, sabihin ninyo sa amin ang aming gagawin at bigyan ng katarungan takpan ninyo kami tulad ng lilim ng punong kahoy kapag katanghali ang tapat. Pahingahin ninyo kami sa ilalim ng inyong mayayabong na sanga. Itago ninyo kami sa mga humahabol sa amin. Kami mga takas, wag ninyo kaming ibigay sa kanila. Verse 4, patirahin ninyo kami sa inyong bayan. Kaming mga pinalaya sa Moab, ingatan ninyo kami sa nagnanais na pumatay sa amin. At lilipas ang pag-uusig, mawawala ang mamumuksa at alis ang nananalanta sa lupain. Isaiah chapter 16 verse 5, at dahil sa wagas na pag-ibig, itatatag ang isang trono at uupo doon ang isang hahatol ng tapat. Magmumula sila sa angkan ni David, isang tagapamahalang makatarungan at mabilis sa paggawa ng matuwid. Verse 6, sabihin ng mga taga-Juda na balitaan namin ang kataasan ng mga taga-Moab, ang kanilang kasinungalingan at pandaraya. Ngunit, walang saysay ang kanilang kayabangan. Verse 7, kaya tatangisin ng mga taga-Moab ang kanilang lungsod, sama-sama silang mananaghoy. Dahil sa kanilang paghihirap sa tuwing maalala nila ang masasarap na pagkain sa Kir-Hareset. Isaiah chapter 16 verse 8, sisirain ang mga bukiring malapit sa Hesbon at ang mga ubasan sa Sibma na pinagkukunan ng alak ng mga pinuno ng mga bansa, ubasang abot sa Jezer hanggang sa Desierto at lampas ng hanggang sa kabila ng dagat. Verse 9, kaya tatangisan kong kasama ng Jezer ang mga ubasan ng Sibma, didilikin ko ng luha ang Hesbon at Eleali, sapagkat wala silang aanihin upang magsaya ang bayan. Verse 10, maglalaho ang tuwa at kagalakan sa kanyang masaganang bukirin, titigil ang kasayahan at awitan sa kanyang ubasan, wala ng alak na dadaloy sa kanyang pisaan at tuluyan. Anong pisaan guys? Wala ng alak na dadaloy sa kanyang pisaan at tuluyang matatahimik ang masayang hiyawan. Verse 11, kaya parang malungkot na himig ng alpa ang aking pagdadalamhati sa sinapit ng Moab, nagdurugo ang puso ko sa sinapit ng Kir-Hares. Verse 12, umahon man ang mga taga-Moab sa kanilang mga altar sa mga sagradong burol at magpagod man sila ng pagsamba sa kanilang mga santuaryo, wala ring kabuluhan ang kanilang panalangin. Verse 13, ito ang sabi ni Yahweh noong una tungkol sa Moab. Verse 14, ngunit ito naman ang sinasabi niya ngayon, 3 taon mula ngayon malilimas ang malaking kayamanan ng Moab, sa marami niyang tauhan ay ilan lamang ang matitira at mahihina pa. Minsan nagtatanong ako kung sa generation natin ngayon guys, anong pagkakaiba ng propeta sa, di ba yung sa generation natin ngayon ang tawag sa mga nagbabasa ng mga stars, mga parang nanguhula na rin, professional astrologer ba? Anong pagkakaiba nila sa propeta ng araw katulad kay Isaiah? Sa generation kasi natin ngayon, hindi ko alam kung may propeta pa o wala na. Pero marami tayong professional astrologer. Kaya hindi ko malaman kung anong pagkakaiba nila sa propeta noong araw at sa astrologer ngayon. Kasi marunong silang mag-ano guys. Kaya lang syempre, stars at kalawakan yung kanilang binabasa. Yung mga propeta noong araw, parang nakakausap yata talaga nila si Father God. Hindi lang parang talagang nakakausap nila.
Okay, paparusahan ng Diyos ang Damasco at ang Israel. Pero hindi lahat ng propeta nakakausap pa. Iilan lang naman din itong na sa Bible eh. Verse 17. Paparusahan ng Diyos ang Damasco at ng Israel. Isaiah verse 17. Ano ba yan? Okay, nandito na tayo sa Isaiah chapter 17. Pagpasensyahan nyo na namamali ako ng bigkas. Pero sundan nyo na lang ako ng basa para alam nyo yung binabasa ko dito. Isaiah chapter 17 verse 1. Ganito ang pahayag ni Yahweh tungkol sa Damasco. Mawawala ang lungsod ng Damasco at magiging isang bunto na lamang ng mga gusaling gumuho. Verse 2. Kailan may wala nang titira sa mga lungsod ng Syria, maging pastulan na lamang siya ng makawan ng mga tupa at baka at walang mananakot sa kanila. Verse 3, mawawasak ang mga tangkulan ng Ephraim, babagsak ang kaharian ng Damasco, matutulad sa sinapit ng Israel ang kapalarang sasapitin ng malalabi sa Syria. Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, verse 4, sa araw na iyon. Maglalaho ang kaningningan ng Israel, ang kanyang kayamanan ay mapapalitan ng kahirapan. Verse 5, at tutulad siya sa isang triguhan. Matapos gapasin ng mga mag-aani, matutuyot siyang gaya ng bukirin sa Ripaim. Matapos imuting lahat ng mga mamumulot. Verse 6, ilang tao lamang ang matitira sa lahi ng Israel. Matutulad siya sa puno ng olibo na pinitas ang lahat ng mga bunga at walang natira kundi 2 o 3 bunga sa pinakamataas na sanga, 4 o 5 bunga sa mga sangang dati maraming magbunga. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Verse 7, pero sa panahon natin ngayon guys, marami namang nakatira sa Israel. Pero dito, kunti na lang daw eh. Okay, verse 7, sa araw na iyon, lalapit ang mga tao sa mga lumikha sa kanila sa banal na Diyos ng Israel. Verse 8, hindi na nila papansinin ang mga altar na sila na rin ang gumawa. Hindi na sila magtitiwala sa mga Diyos-Diyosang Asherah o sa mga altar na sunugan ng insenso at inanyuan ng kanilang mga kamay. Verse 9, sa araw na iyon, iiwan ng mga tao ang iyong mga lungsod tulad ng nangyari sa mga lungsod ng mga Hivita at Amoreo nung dumating ang mga Israelita. Verse 10, kinalimutan ninyo ang Diyos na nagligtas sa inyo at hindi na ninyo naalala ang bato na inyong kanlungan. Sa halip, gumawa kayo ng mga sagradong hardin na itinalaga ninyo sa isang Diyos-Diyosan sa paniniwalang pagpalain niya kayo. Verse 11, ngunit kahit tumubo man ang mga halaman at mamumulaklak sa araw ng inyong itinanim, wala kang aanihin pagdating ng araw kundi pawang sakuna at walang katapusang kahirapan. Huwag naman, Lord. Tatalunin ang makaaway na bansa. Isaiah chapter 17 verse 12. Ang ingay ng napakaraming tao ay parang ogong ng karagatan, rumaragas sa mga bansa na parang hampas ng mga alon. Verse 13, nagkakaingay ang mga bansa na tulad ng daluyong ng tubig, ngunit pinatigil sila ng Diyos at sila'y tumakas parang alikabok na ililipad ng hangin sa ibabaw ng burol at dayaming tinatangay ng ipo-ipo. Isaiah chapter 17 verse 14, sa gabi magsasabog sila ng sindak, ngunit pagsapit ng umagay, wala na sila. Ganyan ang mangyayari sa mga maapi sa atin. Yan ang sasapitin ng mga nagnakaw ng ating mga ari-arian. Dapat kasi wala ng away-away, wala ng gera para wala ng ganitong parusa. Bye everyone. God bless.